ang pag-uusig na darating. Ngayon, sinusugo ko kayo na para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga tao magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakaloob ng kapatid o ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Walang alagad na higit kay sa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahay. Ito, ano pong masasabi niyo rito, Kuya Ben? Pag-uusig na darating. Meron po tayong mga 3 to 4 minutes lang. Alam po ninyo, napakagaganda sana ng ating pong mahaba sana ng talakayan, pero kinakailangan natin i-compress. Pero ang mahahalagang bagay, yung sabi niya dun sa mga alagad niya, maging matalino. Gaya ng mga ahas. Ang bigat nun. Anong klaseng talino to? Pangalawa, maging matapa. Gaya ng mga kalapati. Alam naman natin ano ang klase ng kalapati. Ilayo mo yan, babalik yan sa'yo. Kahit saan yung papunta niya, talagang ang kalapati mapagmahal sa tagapag-alaga. At ang lumalabas na tagapag-alaga ng kalapati, si Jesus. Yun ang kanilang bahay. Yun ang kanilang hanggahan. Na sa tuwing nang aalis, babalik kayo sa akin. At ang katalinuhan ng pagmamahal, ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, katalinuhan ng pag-iingat, katalinuhan ng pangunawa, katalinuhang ibinigay ni Jesus para sa kanilang pagyaw at pagpunta nila sa kanilang misyon. Napakahalaga nitong kanilang misyon. At ang mahirap dito sa misyon na ito yung tinatawag na pinakamabigat na daranasin ng isang alagad ng ating Panginoon. Tayo nagdaranas ng ganito Pero kung magkamisan, maliit pa lang sa mga bagay-bagay na nabasa dito, na tayo na atras na Pero itong sinasabi ditong pangyayari, napakabigat. Lilitisin, pahihirapan, lahat ibinigay na. At sa loob ng paglilitis na yon, mayroon namang kalakas ang loob na ibinigay sa Jesus. Ito yung napakabigat na kalakasan. Ano ang sabi niya? Ano ang tagubilin niya? Huwag silang mag-alala. Sapagkat, ang sabi niya, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ayaw niyang mabalisa ang kanyang mga alagad, sapagkat anuman ang mga katanungan, anuman ang mga problemang darating at susuungin ng mga alagad, sa Jesus pa rin ang kanilang kasama. Hindi sila pababayaan. Alam ni Jesus ang mangyayari. Alam ni Jesus ang dapat gawin para sa kanila. Kaya, ang lakas ng loob na ibinibigay ni Jesus, ang lakas ng pananampalatayang ipinagkaloob sa mga alagad, makakamit din po natin kung tayo rin ay may malalim na ugnayan sa ating Diyos. Kung tayo rin nakikinig at alam natin na katulad tayo ng mga kalapati na kung saan man mapunta o malayo, bumabalik sa Diyos.
bumabalik sa Kanya, at ang talino natin ay talino ng isang mananampalatayang alam natin na isa lang ang patutunguhan natin, ang Diyos at ang kaharian ng Diyos. Okay. Gayon, dito po, Kuya Bert, nakita ho natin dito yung tungkol ho sa ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din, bakit ho sa ngayon patay nakikita natin, ang relihiyon ho ay nagiging daan ng pagkakawatak-watak. Ito ho naman, open book ho ito sa buong daigdig eh. Ang relihiyon ho ay nagiging daan, ang mga iba't iba, katulad nung yung original, merong itatayong iba, pagkatapos magkakaroon ng ultimo nga ho yung magkakapatid na magkakaiba sa isang tahanan ni merong ganun ho Bakit ho nagkaganon, Kuya Ben? Alam mo, Kuya Men, kasi katulad nga ng title ng binasa mo, mga pag-uusig na darating. Alin ba ang inuusig dito? Ang simbahan. Kaya nga marami ngayong humihiwalay At sa paghihiwalay na ito, marami silang hindi nagkakaintindihan. Merong ang magulang sa anak, yung itinuro ng magulang, hindi na nila naintindihan, at pagkatapos, nung matuto sila doon sa mga nagtuturo ng kaginawahan sa buhay, ay ayun, pati magulang nilalabanan. Ang pansintin natin dito, Kuya Men, na ito, walang alagad na higit kaysa kanyang guro. At walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kuya Men, ano bang ibig ipahiwatig ng Panginoon? Sa ngayon, pag nagsalita ang mga tao, lalo na't yung mga ebanghelista na napakagaling sa Bible, ano sinasabi nila? Manalig ka lamang kay Kristo, ligtas ka na. Bubuksan niya ang pintuan at mga bintana ng langit. Sasayo, siksik, liglig, umaapaw. Sino hindi pupunta dyan? Sino hindi sasama sa kanila? Puro kaginhawahan. Ay, walang sasali Pero anong sabi ng Panginoon? Ang kanyang alagad kailanman ay hindi pwedeng humigit sa kanyang guro. At walang alipin na ihigit kaysa kanyang Panginoon. Anong ibig niya sabihin? Kapag ikaw ay naging alagad ng Diyos, dadanasin mo at dadanasin ang dinanas ni Kristo. Kung hindi ka handang dumanas niyan, ay huwag ka nang maging alagad ng Diyos. Kaya yung sinasabing, pag ikaw ay nanalig sa Panginoon, ligtas ka na. May dapat kang isagawa. May dapat kang tularan. Siguro hindi nila nababasa yung sinasabi ng Panginoon na kung sinong gustong maging alagad ko, pasanin niya ang kanyang sariling krus at sumunod sa akin. Ang krus kailanman ay hindi kaginawahan. Matatamo lamang ang kaligtasan at masasabi mo lamang nananalig ka sa Panginoon kung sinusunod mo hanggang sa paghihirap mo ang tamang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng kaginawaan. Katulad ng sabi ng Panginoon, kailanman walang alipin na hihigit sa kanyang Panginoon.
Kung ako'y tinawag nilang Satanas, kayo rin ay mangyayari sa inyo. Sana mag-isip-isip ang mga magagaling na kapatid natin na yan, na natuto ng kanilang sariling katalinuhan upang magbigay ng sariling kukuro-kuro at gamitin ang salita ng Diyos upang magkamit sila ng kaginawahan sa buhay. Yun.